Pakiramdam ko ikilayo, hanapan ang isa ay pag-ibig mo. Kulang pa ba sa pagmamahal ko? Noon at ngayon, Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli kayo ay aking inaanyayahan na samahan niyo po ako sa pagninilay, sa pananalangin, patungkol sa banal na salita na inihahatid sa atin ng ating banal na simbahan para sa linggong ito. Sikapin natin ng banal na Espiritu Santo ay mapasa atin upang tayo ay maliwanagan. Samahan niyo po akong muli. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, magandang umaga po. Maraming salamat po sa panibagong umaga, panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin, sa bagong buhay na aming tinatamasa. O Jesus, samahan mo kaming muli upang kami ay magnilay, manalangin, at makinig sa iyong banal na salita. Nawa ang iyong banal na Espiritu, ang isang tatanglaw, magbibigay liwanag sa amin upang patuloy naming hanapin, patuloy naming gagapin, tahakin ang daan patungo sa iyong kalwalhatian. Hinihiling namin ito, Ama, kaysa ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Linggo na naman po, mga minamahal kong mga kaibigan. Tayo ay inaanyayahan ng banal na simbahan na magsimba, manalangin, magpuri, magpasalamat at humiling. At lalong-lalo na, tayo ay inaanyayahan ni Jesus upang siya ay tanggapin sa kanyang banal na salita at sa banal na Eucharistia. So, wag po natin kalilimutan, magsimba at sambahin ang ating Panginoong Hesus. Araw na naman po ng linggo, November 12, 2023, at ang gospel po natin ay Matthew 25 verses 1 to 13. When that day comes, the kingdom of heaven will be like this. 10 bridesmaids went out with their lamps to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, while the others were sensible. The foolish bridesmaids took their lamps as they were and did not bring extra oil. But those who were sensible brought with their lamps flasks of oil. As the bridegroom delayed, they all grew drowsy and fell asleep. But midnight, a call rang out, "The bridegroom is here. Come out and meet him." All the maidens woke up at once and trimmed their lamps. Then the foolish ones said to the wise, "Give us some oil, for our lamps are going out." The wise ones answered, "There may not be enough for both you and us. You had better go to the shop and buy for yourselves." They were out buying oil when the bridegroom came, and those who were ready went with him to the wedding feast, and the doors were shut. Later the rest of the maidens arrived and called out, "Lord, Lord, open the door for us." But he answered, "I tell you, I do not know you. So stay awake, for you do not know the day or the hour." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Alam po nating lahat, mga kaibigan, lagi nating sinasabi, lalo na sa atin sa bayang Pilipinas, na dapat tayo laging handa sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ang bagyo na siyang magdudulot ng napakalaking pinsala, baha, at mga punong kahoy ay masisira at kadalasan minsan ang bahay pa ay inaanod. Isa ring pagkakataon upang sabihin na dapat laging maghanda sapagkat hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng aksidente o insidente pagdating sa sunog na siyang tumutupok sa maraming kabahayan kahit hindi sa iyo nanggaling maaring madamay ang iyong tahanan.
at maaari din maging handa sa mga bagay na nararanasan at natin araw-araw na sa buong akala mo ang lahat ay nasa iyo na, subalit dahil hindi mo pinaghahandaan at hindi mo pinag-iingatan, ito ay unti-unting nawawala. Kaibigan, yung gospel po natin ngayon ay halos may pagkakapareho sa nabanggit ko kanina. Sapagkat ang ating ebanghelyo ngayon ay patungkol dito sa tinatawag nating mga bridesmaid, sa mga 10 abay, ika nga, ng ikakasal. At ang iba sa kanila ay kumpleto ng ilawan at ang iba ay mayroong sobra o tinatawag na extra na langis. At nung dumating ang sinasabi natin, yung bridegroom o yung groom, halimbawa, ay naubusan yung iba at nanghihingi sila sa kanilang mga kasama. Hindi sila pinagbigyan sapagkat sila ay naghihintay sa pagdating nung kakasalin o nung sinasabi nating man of the hour, kung pwede nating sabihin na ganun. O kaya, nung dumating ang tamang pagkakataon na yung bridegroom o yung groom ay dumating, yung iba ay wala pa sapagkat sila ay bumaba pa halimbawa sa kabayanan para bumili ng sobra pa na idadagdag nilang langis sa kanilang ilawan habang sila ay maghihintay at nagbabantay. Kung kaya nung sila ay dumating, ang pintuan ay sarado na at nakapasok ang mga may sobrang langis sa kanilang ilawan sapagkat sila ay nakahanda. Mga minamahal kong mga kaibigan, ang ilawan na sinasabi dito ay maaari natin ihalintulad sa ating puso, sa ating kalooban. At ang mga langis na sinasabi natin na dapat merong nagbibigay kalakasan, at nagpapatining nung ating ilawan upang magkaroon ito ng tinatawag na liwanag at nagniningas ng matagal, ay dapat meron tayong mga langis na mas mahaba, mas matagal. Kung ang ilawan ay maaari nating sabihin ng ating puso o ang ating kalooban, ang langis ay maaari nating sabihin, ito ay yung maaring magpapaningas ng ating ilawan sa pamamagitan ng langis na sa pamamagitan ng ating mabuting gawa, pakikipagkapwa, pakikinig sa salita ng Diyos, pagsasabuhay ng mga turo at aral ng simbahan. Hindi kailanman maaring meron tayong ilawan, subalit kakaunti ang langis. Hindi rin maaring punong-puno tayo ng langis, subalit ang ilawan natin ay hindi rin naman malinis at hindi nakahanda. Kung kaya, sa pagkakataong ito sa ating ebanghelyo ngayon, ay pinagtitibay ng Diyos ang mga taong mayroong ilawan at mayroong mga, sabihin natin, labis na mga langis na pantustos o pangdagdag sa kanilang ilawan upang ito ay patuloy na magningas. Ito ang masasabi natin na mga taong tunay na handa sa pagdating ng ikakasal, sa pagdating ng taong kanilang hinihintay. At yung mga may kulang, maaaring hindi sapat ang kanilang ginagawa, hindi sapat ang kanilang pagpupursige o pagbibigay ng panahon, oras, pagkakataon upang makapaglingkod sa ating Panginoon Diyos. Kaya nung dumating ang ating Panginoon o ang dumating ang tinatawag nating pinakabisita o pinaka-guest of honor na sinasabi, ay hindi sila nakapasok sapagkat yung lamang na naghihintay na matyaga at buo at may extra at may pagpupursige na alam nilang magaganap na magtatagal sila doon, kaya sinobrahan nila ang kanilang langis, yun lamang ang nakapasok. Mga kaibigan, lagi po nating tatandaan, si Kristo mismo ang nagsasabi, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay maririnig at makararating sa buhay na walang hanggan. Sa halip yaon lamang na sumusunod at tumutupad ng kalooban ng Diyos. Hindi po lahat ng naglilingkod sa simbahan, hindi lahat ng nangangaral at hindi lahat ng may kahusay, talino at galing sa salita ng Diyos ay makararating sa buhay na walang hanggan. Kundi yung tao lamang, yung po lamang na mga taong patuloy na nagsisikap, nagpupursige, na hanapin
gugulan ng panahon, ng kanilang isipan at pagkakataon at oras, ang pakikinig sa salita ng Diyos at pagpupumilit na pagsasabuhay nito sa kanilang kapwa, sa kanilang kakilala, mga kaibigan, pamilya at mga nasasakupan. Aanihin mo po ang lahat ng uri ng iyong paglilingkod. Aanihin mo po ang lahat ng uri ng iyong involvement sa loob ng simbahan. Pero kung ito naman ay sinusuklian mo at tinatapatan mo ng pag-iimbot, tinatapatan mo ng pagiging makasarili at hindi pagpapatawad, yan kailanman ay hindi makararating sa buhay na walang hanggan. Hindi po sapat ang kilala natin ng Diyos, hindi po sapat ang alam natin ng pagmamahal, hindi po sapat ang tayo ay nabautismohan at tayo ay tumatanggap ng sakramento, at hindi rin po sapat ang ating ginagawa na tayo ay naglilingkod sa simbahan at nagbibigay ng maaari nating ibahagi para sa ikauunlad ng simbahan. Kung sa ganang sarili naman natin ay patuloy tayong nangungutian ng kapwa, patuloy tayong nanglalait ng kapwa, patuloy tayong nagsisinungaling at hindi tayo umaamin ng ating kamalian, hindi ito kailanman mapapabilang o magiging karapat-dapat sa pagdating ng Panginoon at sila ay hindi makakapasok sa buhay na walang hanggan. Ang langis na sinasabi na siyang magpapatining at magpapatagal ng ilawan ng sabihin natin yung sulo, ano po o kaya yung gasera, yung langis na sinasabing magpapatagal ng ilawan na ito ay ang langis na maaring tawagin sa atin, ihalin tulad sa ating puso, ang ating kabutihan, ang ating pakikipagkapwa, ang ating pakikitungo sa iba, ang siyang magiging daan upang magpatibay, magpalalim, at magpapalinis ng ating kalooban at ng ating puso, sapagkat ang Diyos ay titignan at susukatin. Hindi ang dami ng iyong yaman, hindi ang bango ng iyong pangalan sa mundo, hindi ang kung ano man ang narating mo sa buhay, o kung hindi man kung gaano ka makapangyarihan, hindi doon titignan ng Diyos ang iyong buhay. Sa halip, ang Diyos ay susukatin at dadamhin niya kung gaano kalapit sa Kanya ang iyong puso. Puso ng walang pag-iimbot, puso na may buong pagmamahal, puso na may tunay na pakikipagkapwa, kababaan ng loob, at paghingi ng kapatawaran sa iba at pagpapatawad sa mga taong na hindi mo nakasundo. Iyan ang tunay na makararating sa buhay na walang hanggan. Sapagkat nawawalan po ng saysay ang turo at aral ng ating Panginoon. Nawawalan ng saysay ang hirap ng Diyos hanggang sa siya ay magpasa ng krus, ipako at namatay sa krus. At ang kanyang muling pagkabuhay ay nawawalan po ng saysay kung tayo mismo ay tinitingnan lamang natin siya sa malayong pagtanaw. Hindi pumapasok at tumitimo sa ating kalooban, baliwala po ang ating kaalaman. Baliwala po ang lahat ng ating natututunan. Anumang samahan ang ating kinabibilangan, saan ka man napunta, anuman ang posisyon mo sa mundo. At tandaan mo, kahit napakarami mong pera, kahit napakayaman mo at ikaw ay naglilingkod, nagbabahagi ka, pero kung lagi mong inuunang yung sarili na may pagmamalaki, pagmamayabang sa kapwa, hindi ka kailanman magiging karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoon. Hindi tayo kailanman makararating sa buhay na walang hanggan. Kaya po habang tayo ay nabubuhay, kilalanin po natin ang ating sarili at sa ating kapwa. Huwag lang natin isipin yung sarili natin. Huwag lang tayo lagi, basta ako, ganit, basta ako, nagsisimba ako, naglilingkod ako, nagdo-donate ako, okay na ako. Hindi po. Naglilingkod ako, nagsisimba ako, nagbabahagi ako ng aking sarili sa kapwa, pero kung lagi naman itong may pag-iimbot, merong laging masamang intensyon, pangungutya at panlalait at paninira sa kapwa, nababaliwala ang lahat ng kabutihan na ginawa ko mula noon hanggang sa ngayon. Ang lahat ng ito ay nababaliwala.
Hindi ito kailanman magkakaroon ng pagkakataon para maging daan upang makapasok sa kalangitan ng ating Diyos. Alam niyo po, hindi po ganun kadali, subalit kinakailangan natin pagsumikapan. Alam po nating lahat yan na marami tayong nasasabi kapag ang tao ay yumayaman, ang tao ay nagkakapera, nagkakapangalan at nagkakaroon ng kapangyarihan. Nasisira minsan ang simpleng samahan. Nawawalan ng saysay ang magandang pinagsamahan kapag may mga tao nang umaangat sa buhay at nagkakaroon na ng pera at nagiging tanyag. Nalilimutan na ang mga naiwanan. Bakit? Sapagkat para sa kanila, sila ay iba na kumpara sa kanilang pinanggalingan. Subalit ang sabi ng Panginoon, ang sino mang taong yumaman, nagkaroon ng rangya sa buhay, nagkapangalan, subalit hindi nakalilimot sa kanilang mga pinanggagalingan at hindi nakalilimot na ibahagi kung ano man ang meron sila. At mapagbalik loob ang mga tao, maakay sa pamamagitan ng iyong yaman, ng iyong karangyaan at pangalan, yun ang tunay na karapat-dapat na makarating sa buhay na walang hanggan. Kaya po mga minamahal kong mga kaibigan, wag lang natin kailangan linisin. Hindi lang dapat natin nililinis ang ating ilawan at pinagaganda ang ating ilawan. Sa halip, ito dapat lagi ay puno, siksik at liglig ng langis. Langis ng ganap na pananampalataya, langis ng pakikipagkapwa, tunay na langis na nagbibigay liwanag sa iba. Langis ng may pagpapatawad, langis ng pagpapakumbaba, at langis ng pagbabahagi ng sarili natin sa iba. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, pilitin po natin. Huwag po tayong magbabago, huwag tayong titigil. Ano man ang sabihin ng iba, gano'n man kahirap, gano'n man laki ng hamon ng ating pagtupad sa ating paghahanda sa Panginoon, huwag tayong titigil na gumawa ng mabuti. Kahit anong masama ang marinig natin sa ating kapwa, huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti, dahil sa ating paggawa ng mabuti at pagpapakababa ay nag-iipon tayo ng mas maraming langis upang mapagningas natin ang ilawan ng ating pagkatao, ng ating pananampalataya at ng ating puso. Amen. Jesus, magsama mo ang akali sa daan. Manalangin po tayo. Panginoon, samahan mo kaming lagi. Huwag mo po kaming bibitawan. Patuloy mo po sana kaming hawakan at iyakagin patungo sa buhay na walang hanggan. Maging maliwanag sa aming puso at isipan na hindi kailanman magiging sapat ang makilala ka sa pamamagitan ng iyong salita. Hindi sapat ang kami ay magsimba, maging bahagi ng paglilingkuran. Hindi sapat ang kami ay magbigay ng mga alay sa iyo. At hindi sapat, Panginoon, ang masabi namin na kami ay Kristiyano. Sa halip, O Jesus, tulungan mo kaming lagi na maging malinis ang aming puso. Maging malinis ang aming pagkatao upang kami, Ama, ay matutong makipagkapwa, matutong magpatawad, matutong humingi ng kapatawaran, at matunawaan din po namin, O Jesus, ang umunawa ng kapwa na hindi lahat ay katulad namin, hindi lahat ay kapareho namin na mahusay, magaling, matalino, mayaman at may pera. Sa halip, Panginoon, sa aming pagbibigay sa aming kapwa, sa aming pagpapatawad, sa aming pag-unawa, O Panginoon, ay makita namin ang totoong yaman na ibinibigay mo. Salamat, Ama. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, patuloy po tayong gumawa ng mabuti,
Patuloy po tayong maging may kababaan ng loob sa ating kapwa, sa ating kasama at mga kapwa maglilingkod sa buhay pananampalataya. Tandaan mo, anuman ang pinagdadaanan mo, anumang hirap ang dinaranas mo, hindi ka iniiwan ng Diyos, hindi ka binabatawan, hindi ka binibitawan. Ang Diyos ay nasa tabi mo, nasa harap mo, nasa puso mo. Maniwala ka lamang, sumampalataya ka lang. Amen. Pagpalain ka.